Ayon kay Edito na kasama niya ngayon si Nanay Lorna at pupuntahan na nila si Kuya Jimboy para dalhin ito sa manggagamot. Susubukan nilang ipagamot si Kuya Jimboy dun sa kakilala ni Nanay Lorna. Ang sa kanila lang ay ang makatulong kay Kuya Jimboy kung ano ang kaya nilang maibigay na tulong para dito at gagawin nila ito habang may panahon pa. Nakita ni Edito na sa kabila ng sitwasyon ni Kuya Jimboy at nainihirapan na pero lumaban pa rin ito sa buhay, laban lang. Laban lang Kuya Jimboy kasi maraming kababayan ang nag-alala at marami din tayong kababayan na handang tumulong sa'yo, ang gagawin na lang daw nila Edito at Nanay Lorna ay gawan ng paraan. Nabanggit ni Edito na nasabi ng pamilya ni Kuya Jimboy sa kanya na dinala na nila ito sa hospital noon pero walang findings at hindi siya naniniwala kung bakit walang findings. Nakita naman natin ang sitwasyon ni Kuya Jimboy, gagawin daw muna ni Edito ang gusto ni Nanay Lorna na dalhin si Kuya Jimboy sa kakilala niyang manggagamot. Ngayon na nila kukunin si Kuya Jimboy para dalhin doon, pagkatapos nila doon mamaya ay ibalik naman nila dito si Kuya Jimboy bago sila maghiwa-hiwalay. Nabanggit din ni Edito kay Nanay Lorna na bukas at dahil sinabi nito sa kanya kanina na wala siyang gagawin bukas na linggo, samahan siya ni Nanay Lorna at magsama-sama sila ulit bukas para meron siyang katuwang sa pag-vlog. Ayon kay Edito na mahirap kasing mag-vlog ng mag-isa at lalong-lalo nang hindi siya gaano marunong magsalita. Kaya dapat kung walang lakad o ginagawa si Nanay Lorna ay tawagan lang siya nito para maisama niya ito sa mga vlog niya. Pagkatapos ay pumunta na nga sila Edito at Nanay Lorna sa bahay nila Kuya Jimboy. Dumating na nga sila Edito at makikitang bumaba na din sa sasakyan si Nanay Lorna. Tinungo na nila Edito ang bahay ni Kuya Jimboy, agad silang pumasok sa bahay at nadatnan nilang nakaupo habang natutulog sa loob ng bahay si Kuya Jimboy. Napansin ni Edito na hindi na katulad ng dati na gumagalaw-galaw lagi ang katawan ni Kuya Jimboy, naging okay na daw ito dahil may gamot nang naiinom. Kumuha naman ng gamot ni Kuya Jimboy si Nanay na nilagay sa drawer at ayon kay Edito na paiinumin muna nila ng gamot si Kuya Jimboy bago sila umalis, para hindi masyadong gumalaw-galaw ang katawan nito. Kumuha na din ng tubig si Nanay Lorna at si Edito naman ang nagbukas ng gamot para mapainom na si Kuya Jimboy. Inabot na nga ni Edito ang gamot at uminom na nga si Kuya Jimboy. Pagkatapos nila mapainom ng gamot si Kuya Jimboy ay naghanap naman si Nanay Lorna ng ekstrang damit ni Kuya Jimboy para sa lakad nila. Paalis na nga sila at makikitang inalalayan nila Edito at Nanay Lorna si Kuya Jimboy palabas ng bahay. Hanggang papunta sa kalsada ay hawak-hawak pa rin ni Nanay Lorna si Kuya Jimboy. Dito mo talaga makikita ang totoong malasakit ni Nanay Lorna kay Kuya Jimboy. Nakarating na nga sila sa sasakyan at inalalayan namang pumasok ni Edito si Kuya Jimboy sa loob ng sasakyan. Nakasakay na nga si Kuya Jimboy sa sasakyan, ayon kay Edito na paalis na sila at mabuti na lang daw nandyan si Nanay Lorna. Tumungo na sila Edito sa pagamutan. Dumating nga sila sa lugar at bumaba na rin sila Nanay Lorna at Kuya Jimboy sa sasakyan. Inalalayan ni Nanay Lorna at Edito si Kuya Jimboy sa paglalakad, hawak ni Nanay Lorna ang braso nito at si Edito naman ang nasa kabila. Dumating na sila sa bahay ng manggagamot, makikitang inalalayan ni Nanay Lorna si Kuya Jimboy sa pagupo, at makikita ding marami ding may mga kapansanan o karamdaman na katulad ni Kuya Jimboy na naghihintay din para magamot. Habang naghihintay sila ay makikitang nanginginig si Kuya Jimboy at pinagpawisan, nandoon naman si Edito sa likod ni Kuya Jimboy at pinaypayan ito gamit ang ritaso ng curtain na hawak-hawak niya. Ipinapakita ni Edito ang iba pang mga pasyente na naghihintay na magamot, habang naghihintay sila ay pinapakain na muna ni Edito si Kuya Jimboy. Makikita din sa video na kaya ng sumobo ni Kuya Jimboy di tulad ng dati nung wala pa siyang gamot na hindi pa nakabili si Edito ay di niya kayang kumain dahil sa sobrang panginginig niya. Pilitin man ni Kuya Jimboy ang kumain ay malalaglag ang mga pagkain na hawak-hawak niya dahil sa nginig. Tinawag na nga si Kuya Jimboy ng manggagamot at nakahiga na siya sa higaan. Kinausap ng manggagamot si Nanay Lorna at sinabihan si Nanay Lorna na hindi agad-agad gagaling ang karamdaman ni Kuya Jimboy pero unti-unti itong mawawala. Tinanong pati ni Nanay Lorna ang manggagamot kung hindi na ba nila kailangang bumalik. Sumagot naman ang manggagamot na kailangan pa nilang bumalik. Pagkatapos ay umuwi na sila Kuya Jimboy kasama si Edito at Nanay Lorna, makikitang gabi na at nasa daan pa sila pabalik sa bahay ni Kuya Jimboy.
Makikitang nakarating na nga sila sa bahay ni Kuya Jimboy at gaya kanina inaalalayan parent ni Nanay Lorna si Kuya Jimboy sa kaliwang braso nito at si Edito naman sa kabila. Papasok na nga sila sa looban ng bahay ni Kuya Jimboy at sinalubong sila ng anak nito dala-dala ang solar light gawa ng madilim at walang ilaw doon sa kanila. Pinaupo na muna nila si Kuya Jimboy at nabanggit ni Edito na alas 11 na pala ng gabi, mabuti na lang daw at kasama niya si Nanay Lorna. Dagdag pa niya na kahit busy si Nanay Lorna ay naglaan pa rin ito ng oras para samahan sila. Sinabi din ni Edito na babalik sila doon sa manggagamot sa Martes at oobserbahan na muna nila ang pagbabago sa nararamdaman ni Kuya Jimboy. Sinabi ni Edito na nabanggit ni Kuya Jimboy sa kanya sa daan pauwi na medyo malamig na ang pakiramdam niya sa katawan niya. Nakiusap pati si Edito sa mga tagapagsubaybay na tulungang magdasal si Kuya Jimboy na tuluyan ng gumaling ang karamdaman niya para makatulong pa siya sa kanyang pamilya. Sa isang dako ay makikitang nasa loob si Edito ng kanyang sasakyan, at nabanggit niya na papunta siya kina Mang Ili para kumuha ng mga package. Dahil marami nang nagsidatingan ng mga package at wala nang malagyan si Mang Ili doon sa kanyang bahay kaya si Edito na ang pupunta para kunin ang mga ito. Kaya sinabi ni Edito na siya na lang ang kukuha sa mga package at dalhin kung saan niya ito ipamahagi, at kasama niya si Estong na kanyang cameraman para na din matulungan siya sa pagbubuhat ng mga package. Nabanggit din ni Edito na mahirap magbuhat ng package na wala kang katuwang. Dumating na si Edito kung saan nakatira si Mang Ili at pinakita niya ang mga package na nasa labas ng bahay ni Mang Ili at nagpatong-patong na ang mga ito. Sinabi naman ni Edito na tamang-tama ang mga ito na ikarga sa kanyang bonggo. Sa labas pa lamang ng gate ay panay tawag na si Edito sa kung sino ang nandyan sa loob pero walang sumasagot kaya siya na lang mismo ang nagbukas ng gate at pumasok na ito. Nakapasok na nga si Edito at dumiretso siya sa likod para sana tingnan kung may tao ba pero wala siyang nakitang tao. Kaya naisip ni Edito na baka tulog siguro ang asawa ni Mang Ili. Minabuti na lang ni Edito na magkarga na muna sila habang naghihintay at para pagising ng asawa ni Mang Ili ay tapos na din silang magkarga, tamang-tama at magpapalam na lang din sila. Nagsimula na nga silang magkarga at makikitang tulungan sina Edito at Estong sa pagbubuhat ng mga package. Tapos na nga silang magkarga at tinalian nila ng lubid ang mga bagahe sa likod ng sasakyan. Umuwi na nga sila Edito dahil hapon na at habang nagbabiyahe ay inabutan na sila ng gabi sa daan papunta sa bukid, makikita ding lubak-lubak at sira-sira na ang kalsadang dinadaanan nila. Kinabukasan ay pinakita na ni Edito ang mga bagahe na kinuha niya doon galing sa bahay ni Mang Ili at nakalagay na ito doon sa pinagawan niyang lagayan. Sinabi din ni Edito na sa susunod ay pwedeng doon na sa kanya i-address ang mga package dahil hindi din naman masyadong mahirap ang daan papunta sa kanila. Sinabi din ni Edito ang address niya na Purok 48, Malumbon, Malabog, Davao City, ang pangalan niya ay Edito Magton. Sinabi din ni Edito na e-chat lang siya sa Facebook niya, ang Facebook niya ay Edito Magton. Sinabi ni Edito na may package silang nadala na para sana sa K-Sisters, nabanggit din niya na sinabi ni Sir Paul na si Sir Paul na lang mismo ang kukuha nun pag nakabalik sila sa Davao at siya na din mismo ang maghahatid doon sa bahay ng K-Sisters. Nabanggit pa ni Edito na malayo kasi yung lugar na kinaroroonan ng bahay ng K-Sisters, sa kabilang bundok pa at hindi niya ito kayang puntahan. Kaya hihintayin na muna nila si Sir Paul para maghatid ng package na para sa K-Sisters. Nagpapasalamat din si Edito sa mga nagpapadala ng package at sinabi din niyang lahat ng package niya ay 18 box. Sinabi din ni Edito na alam niyang ginustusan talaga ito ng may-ari para makarating sa kanila. Sinabi din ni Edito sa mga sponsor na wag silang mag-alala at lahat ng package na pinadala nila ay makakarating sa mga kapwa niya katutubo na nandoon sa bundok. Sinabi ni Edito na doon muna ang mga bagahe sa parking area at tatakpan na lang niya ito ng trapal. Nabanggit din niya na kabobwire ito kaya panatag siyang hindi ito magagalaw ng mga bata. Tinakpan na nga ni Edito at Estong ng trapal ang mga package. At para sa more summary video ng Pugong Biyahero, huwag kalimotang mag-like and subscribe.